Bakit mo naman sasabihin, sino ka ba naman? O ngayon sinasabi, judicial overreach. Sa akin tingin, takot na takot sila sapagkat sasablay sila lahat dito. Kinumpirma ng House of Representatives na sumunod na ito sa direktiba ng Korte Suprema na paghahain ng dokumento at karagdagang impormasyon kaugnay ng mga petisyong nagpapadismiss sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Naisumiti ito electronically ng Office of the Solicitor General bilang legal counsel ng Kamara sa pamamagitan ng Philippine Judiciary Portal at nabigyan din ng kopya maging lahat ng party na asahang ipapadala ang physical copy sa Supreme Court. Sa July 8 resolution ng Supreme Court and Bank, ilan sa hinihingi impormasyon kaugnay ng impeachment case ay kung nasuri ba ng House members ang articles of impeachment at mga ebidensya bago lagdaan. Gayun din kung nabigyan ba ng pagkakataon si Vice President Sara Duterte na maipahayag ang kanyang panig kaugnay ng mga ebidensya laban sa kanya. Subalit sa pahayag ng tagapagsalita ng House of Representatives na si Attorney Princess Abante, iginiit nitong sa mismong impeachment trial mabibigyan ng pagkakataon ang Vice Presidente na maipagtanggol ang sarili. Binigyang diin naman ng Kamara kasabay ng paggalang sa Korte Suprema ang eksklusibong otoridad ng House of Representatives sa internal deliberative functions nito na nakabatay sa prinsipyo ng separation of powers and legislature's status bilang co-equal branch ng pamahalaan. Dagdag pa ni Attorney Abante, walang nakasaad sa konstitusyon kung papaano dapat suriin ng bawat House members ang reklamo bago lagdaan. Wala ring batayan para questionin ng certification na kanilang sinumpaang pinag-aralan at nauunawaan ang mga reklamo at mga kalakip na dokumento. Muli ring ipinahayag ng Kamara na prinoseso ang lahat ng impeachment complaints laban kay VP Sara ayon sa nakasaad sa konstitusyon. Ang unang 3 impeachment complaints ay nakasama sa order of business ng Kamara sa loob ng 10 session day, samantalang 4th complaint na nilagdaan at verified ng mahigit 1/3 ng House members ang nagpatibay sa articles of impeachment na inihain sa Senado. Dahilan para mawalang saysayang na unang 3 impeachment complaints at i-archive. Judicial overreach daw po. Sino nagsabi nun? Si dating senadora, dating DOJ Secretary, doon po unang narinig sa kanya. Kaya ko naman binabanggit itong column na ito, Sen, mukhang ito rin ang kino-quote. Ganyan din sinasabi. Ganyan din po ang sinasabi niya. Puntahan muna natin yung nagsabi na dating senadora. Opo, dating DOJ Secretary. DOJ Secretary, dating chairman ng Human Rights. Ay, tama po pala, oo. At ngayon ay na-elect yata sa party list na congresswoman. Yes po. Alam mo, dapat magpasalamat siya sa Korte Suprema dyan at medyo mabait ngayon, Korte Suprema. Ganun ba? Oo. Para pagsabihan mo ng judicial overreach ang kataas-tasang hukuman, para kang starry dyan. Ganun ba dating doon? Bakit mo pagsasabihan yun? Oho. Hindi ba niya alam na mayroong nag-file ng petition sa Korte Suprema, 2 petitions na kinonsolidate? Okay. Alam nga namang hindi bigyan ng atensyon naman ng ating kataas-tasang hukuman, mga petition yun Opo. Di ba? So sabi lang naman niya, para sa ganun madali ang aming trabaho, marisolba kaagad. Opo. Itong mga petition na inilagak sa amin, kami maghihingi sa inyo ng mga ilang bagay at yun ay in-itemize nga. Yes po. Bakit mo naman sasabing judicial overreach? Itungkulin nga ng nagpapatulong na nga para maayos Kapag gano'n ang ginawa ng Korte Suprema, ang ibig sabihin yan, nakahanda na kaming tingnan ang merito ng mga petisyon na inyong inihain sa aming pagdidesisyon. So umaakto po ang Korte Suprema doon sa petisyon? Umaakto sa petisyon. Bakit mo naman sasabing, sino ka ba naman? Opo. Ay palagay mo nang ikaw ang pinakamatalinong abogada sa buong Pilipinas, pero palagay ko wala kang karapatan na pagsabihan mo ang katastasang hukuman ng judicial overreach. Sino ka ba? Ay, Sen, ito pa, dagdagan ko lang. Hindi naman sa, kumbaga ay ako sa parte, medyo nasisipayo ako sa puntong ito. Bukod sa kanya kasi, mukhang ganito rin po ang punto ng dating Chief Justice Antonio Carpio na para baga nagmamalabis daw ang kataas-taasang hukuman, Sen. Dating kasapi siya, Opo, dati siyang Associate Justice nga po. Ano kaya ang damdamin ng mga kasama niya ngayon? Oo. Na kung mo ikaw ay wala na dito, kung umasta ka, isa ka ring nagmamarunong, halimbawa. Kung kaya siya nandun kaya, sasabihin niya kaya yun. Hindi siguradong hindi kikibo, di ba? Baka nga isa sa pwedeng magalit.
sumusobra na kahit itong babaeng ito di ba? Yun ang nga po. Ikaw nahalal ka lang na congresswoman ng party list kung makapagsalita ka. Akala mo ikaw na ang pinakamagaling na abogada sa buong Pilipinas. Wag naman, mabuti nga hindi masyadong mainit ang ulo ng ating mga maestrado ngayon dyan Yun na nga po. Sir, kung halimbawa si Nelson ay isa sa mga maestrado, Nako. baka may kalalagyan yan. Mga halihaw ng Pwede tabak mo ba yan. sabihin yun? Wala kang karapatan na sabihin sa kanila yun. Tungkulin nila yun Yun ang kanilang palagay na makabubuti sa kanilang pagre-resolba ng mga petisyon na nagkataong inihain sa kanila. Sino ka? Sa kanila daw Baka kung isa-isahin natin baka naman kaya ka pumipiyak dyan sapagkat baka mahirapan yung pinagsabihan na ibigay yung mga ilang bagay na kanilang inihingi. Ayun ang nakikita. Di ba katulad nung una na hindi natin natapos sapagkat kulang tayo sa panahon. Hindi ba yung kauna-unahan na hinihingi dyan, ano na ang estado ng tatlong naunang impeachment na inihain sa House of Representatives? Iyon. Alam mo, may nag-explain dito yung tagapagsalita ng ng Kamara de Representante, opo. anak yata ng kaibigan ni Nelson. Ni Kong Benny, opo. Princess. Anak ni, ano pangalan nun? Kong Benny, opo. Nalilimutan ko na yung mga pangalan nila Di ba? Na ang sinabi niya ay, basahin ko yung sinabi niya Sige nga po. nalathala sa Philippine Daily Inquirer. At binalita din natin yan dito sa ating palatuntunan. Isa sa mga pinaka anong description ng newspaper na to? Inquirer po, yung fearless views. Yun ba yan? Ayan. Isa sa mga pinaka makatotohanan. Pinagpipitagan ng Isa sa mga iginagalang ng mga dyaryo sa buong Pilipinas ngayon, di ba? Ayun, tama po kayo. Di ba? Tama po, tama. Sapagkat sila ay balanse. At sila Balanced news. walang takot na maglahad ng katotohanan. Ito yung description nila sa sarili nila. Fearless views. Sabi niya, kasi ang tinatanong ng Korte Suprema, ano na estado mo ng tatlo? Ayan, yung tatlong impeachment. Ang sagot nila, base sa kanyang, babasahin ko lang. All three initial complaints were included in the order of business within the 10-session day period required by the Constitution. Okay. So, kanilang tinitindigan na yung tatlong unang impeachment ay isinama do sa order of business within the 10 session days. Within the 10 session days o session day period required by the Constitution. Diyan, paano? Ito yung tanong ko. Paano kung hindi nila may palilitaw na dun sa 10 session days ay hindi in-include, hindi isinama? Opo. Yung tatlo? Kasi ang sinabi ng Korte Suprema, sumagot kayo under oath. Yes, panunumpaan nila yan. Ibig sabihin, lahat po ng gagawin ninyong pagsagot do sa 10 information na hinihingi namin sa inyo ay lakipan po ninyo ng panunumpa. Bakit ganon? Bakit nga po? Importante kasi na tayo magtapatan sa isa't isa Yung walang kasinungalingan. Sinabi niya rito, all three initial complaints were included in the order of business within 10 session days as required by the Constitution. So ang tanong ko, halimbawa, paano kung hindi nila may palilitaw na doon sa 10 session days ay hindi nila isinama doon sa order of business? Nako. O hindi ngayon, pupwede sila ngayong makontempt. Yun ho ba yung ibig sabihin? Kapag may panunumpat, nagsinungaling kayo, dapat wala nagsinungaling. Doon pa lang makokontempt ka na Halimbawa, tinawag siya doon, Bakit mo sinabi na yung tatlong unang impeachment complaints na hinihingi namin sa inyo ay ibigay mo yung estado, bakit sinabi mo na lahat sila ay naisama doon sa order of business within the 10 session day period as required by the Constitution? Ito yung 10, pinakikita ko sa iyo ngayon. Sabi nga, halimbawa, ito yung 10 order of business. Orders of business. Isa-isahin natin kung itong tatlo ay nailagay dito.
ipakita mo nga sa akin, sabi niya, halimbawa. Opo. O di ngayon, di kukunin niya. Eh kung hindi niya maipalitaw. Nako. O edi pwede siyang kasuhan ng perjury. Opo. Oh. Kasi sinumpaan mo ito eh. Ang perjury is a criminal. Opo, kasong kriminal yan. Oo, isang Criminal kasong case. kriminal. Eh, Opo. kaya nga sabi ko, magpakaingat tayo dito. Oho. O, pagkatapos sabi na naman niya, the fourth complaint signed and verified by more than 1/3 of House members effectively constituted the articles of impeachment and was transmitted directly to the Senate, rendering the earlier complaints moot. Rendering the 3 earlier complaints moot. O yan. Okay. Under oath ito. Opo. Sa mga tuwid, ang ibig niya sabihin, dahil yung pang-apat na complaint ay pinirmahan ng mahigit na 1/3 ng membro ng House of Representatives, nangangahulugang naging wala ng saysay. Nababaliwala na. O, Nabaliwala na. Opo. Yung nauna, tatlo. Yung tatlong nauna. Yun ang sinasabi niya. Sa mga tweet, effectively, ang kanyang sinasabi, Sir, Madam, sabi niya sa Opo. Supreme Court, ito po ang estado ng tatlo. Sila po'y baliwala na. Aha. Sila po ay wala na saysay. Paano nangyari yun? Paano mo wawalaing kabuluhan? Paano mo wawaling ang tawag? Wawalaing kabuluhan. Wawalang kabuluhan. Wawalaing kabuluhan. Yan, oh. Hindi, mabigat yun eh. Yun na nga po. Paano wawalaing kwenta? Kamo na lang. Sige. Paano mong gagawing walang takwenta-kwenta yung Walang unang saysay, tatlong ayan. impeachment? Ibig ba sabihin, teka muna, tawagin mo yung tatlong responsabling grupo na nagsulong ng tatlong impeachment. Ali kayo rito. Opo. Ito ang ginawa ng House of Representatives sa inyong Naunang sa reklamo. inyong mga naunang ginawa nilang patay. Ginawa nilang walang kakwenta-kwenta. Oho. Sapagkat yung pang-apat ang kanilang pinirmahan at yun ay pilit na Pinadala. itinulak. Oho. Aha. Ito yung status. Magkakasala sila rito. Oho. Bakit to? Pinapayagan ba ng rules ng House of Representatives na gawin mong walang kwenta ang bawat isang inipinail mo? Pinapayagan nga po ba? O di basahin natin ang impeachment rules. Wala naman doon. Hindi naman pinapayagan. Ang sinasabi nga pagka-file ng isang impeachment, dagli-dagli mong i-refer sa office Aha. ng Ng speaker. speaker, opo. Tapos, ano gagawin? Pagkatapos, ang gagawin ng speaker, i-include niya sa order of business within 10 session days. Ayun. Hinahanap natin, hindi nila ginawa. Opo. Sapagkat pagkatapos ng 3 session days, 10 session days, ay i-refer naman sa Justice Committee, within 3 session days. Sa mga katuwid, itong tatlong steps na to ay hindi nila ginawa. Ayun. Oho. So, sasabihin lang ng Korte Suprema, yan pala ang ginawa ninyo. So, ang estado pala ngayon ay wala ng kwenta, ibinasura ninyo, at itinuring ninyo na walang kabagay-bagay. Moot! Oho. Moot! Opo. Ano sa Tagalog ang moot? Yun na nga po. Wala nang kabagay-bagay. Hindi, bigyan pa natin ng ibang ano. Para lang maintindihan ng mga Wala kabayan nang nila. saysay. Oo. Ganon. Napawalang bisa. Ano pa? Ano pa ba? Gusto ko maraming synonyms. Wala nang kabuluhan. Wala nang kabuluhan, walang saysay, walang kakwenta-kwenta, wala nang bisa. Walang bisa. Ito ang estado ngayon nung tatlong naunang complaints. Yun ba ay pinapayagan ng rules of impeachment ng House of Representatives? Parang pinapayagan sila kasi gano'n ang ginawa nila eh. Hindi sila pinapayagan. Ganun Ganun ba? lang ang ginawa nila. Ibig sabihin, sasabihin ng Korte, nahuli ko kayo ngayon. Naku po. Oo. Bakit? Nung bang magsulong ng impeachment yung isang grupo noong December 2? December 2 ito dyan, Oo. Na-anticipate nyo na ba? Nahulaan nyo na ba na mayroon pang fourth impeachment na mangyayari? Oo nga no. Parang may hinihintay kayo, parang gano'n ang Kaya dating nga, unang-una tinatanong ko, bakit? Sa palagay nyo ba, nung merong maghain ng December 2, isa man sa inyo naisip, hindi, meron pang pang-apat eh. Kaya huwag nyo munang gagalawin. So, ang tanong ng Korte Suprema sa inyo ngayon, meron ba kayong discretion
Meron ba kayong kapangyarihan na hintayin nyo muna yung pang-apat bago nyo galawin yung una? At saka yung pangalawa, at saka yung pangatlo? Nako. Dito pa lang eh. Ito nga yung sinasabi ko sa iyo. Nasa una pa lang tayo, yung estado pa lang eh. Nako. Pagkatapos sasabihin, judicial overreach. Alam mo kung bakit nila sinasabi? Sapagkat magkakapahiyaan dito eh. Okay. Ang ginagawa nung sinasabi mo kaninang dakilang babae Opo. na nakaupo sa maraming tubig. Babilon. Si Nelson lang ang nakakialam nun eh. Opo. Ah? Nakalihim po Ay sa... upang salagin. Opo. Upang sa ganon ay kanyang depensahan ang isang bagay na kahit kailan ay hindi may susumite Nako. ng House of Representatives. Oho. Sapagkat dito matutukoy mo ano na ang Estado. Dito Ayun. lang tapos na eh. Oho. So A pa lang yan, Sen. Tapos A pa lang ito. hanggang kay ata yan. So, A pa lang. PCDF. Pagkatapos nagko-complain yung gumamit ng pirated. Yan, ituloy mo. Oo, yung pirated na DVD. Kasi sabi niya sa kanyang artikulo, Sen. Ano sabi? Noong humingi daw po ang Korte Suprema sa Kamara ng paliwanag tungkol sa proseso ng impeachment, laban daw po sa pangalawang Pangulo, ay para anyang pumapabor ang Korte Suprema sa Senado kumpara daw po sa Kamara de Representante. Yun ang kanyang hinuha. Paano pumapabor? Yung notice na yun, directed sa kanilang dalawa. Yun na nga po. Ang sabi ng Korte Suprema, sinabi niya to House of Representatives and the Senate, di ba? Dalawang kapulungan ng Kongreso ang kanyang binigyan ng order. Opo. Requiring both of them to submit the following under oath. Oho. Paano pinoproteksyonan ng Senado? Para daw po, ituloy ko para daw kasi sinasabi ng Korte na hindi marunong magbasa ang mga halal na opisyal natin para sinasabing para mga robot lang sila, walang isip Hindi, doon muna tayo sa dinidepensahan. Oo. Kasi bigla na lang silang magsasalita, marunong silang magsulat pero hindi nila iniintindi kung anong kanilang sinusulat. Yun na nga po. Paano ang dinipensa ng Senado? Oho. Sa tingin ko, dahil ang Senado wala nang kailangan gawin, dahil na sumagot sila, tama sila, sabi ko nga sa inyo. Sabi ng Senado, kagalang-galang na kataas-tasang hukuman, sorry po, kami po ay hindi na makakapagbigay ng inihingi ninyo sapagkat wala po kaming kinalaman sa lahat ng mga inihingi nyo sapagkat yan lahat ay galing po sa House of Representatives. Ang totoo po niyan, sabi niya, nung isuli po namin yung articles of impeachment, yan din po ang inihingi namin sa kanila. Kaya kami po, wala pong kinalaman diyan sa mga, katulad po niyang hinihingi, ano po yung estado ng unang impeachment. Hindi naman po sa amin ibinigay, yan ay sa kanila po eh. Paano po namin may sasubmit yan? Kung yan po ay nabasa nila, ay hindi naman po kami ang magbabasa. Membro po na pumirma dyan, na 215 sila po magbabasa, hindi po kami. Sabi ng Senado. Yung pong inihingi po ninyo na kung lahat ng pumirma na yan ay binigyan ng ebidensya at nabasa nila, na-appreciate, hindi rin po kami yun eh. Sila din po yun. Yun lang ibig sabihin ng Senado. Kaya akala mo kinakampihan, sabi niya, hindi po. Ang Senado ay walang kakayahang magbigay niyan sapagkat wala sila niyan. Lahat ng inihingi nandun sa House of Representatives. Puntahan natin yung sinabi niya uli. Ano sabi niya? Walang kakayahan. Para daw lumalabas na yung Kongreso ay walang kakayahang, hindi nakakaintindi ng kanilang binabasa at para daw robot at para daw po na-hypnotize na basta na lamang pumirma doon sa complaint. So ang ibig niya sabihin yun parang binibigyan ng parang pinatatapang lahat yan 215. Tama ito eh. Bakit kinakailangan kaming, ba't kailangan pa tayong kuhanan ng kung ano-ano kung binasa natin o hindi? Bakit? Tayo ba just? Halimbawa, ganun di ba? We're just tayo. Hindi ba nila dapat sabihin naman na kaya naman nating basahin? Yung pa ba naman kailangan nilang usisain sa ating kung tayong isa-isa nating binasa ito? So parang inaapuyohan ngayon ng 215, di ba? Yun daw po yung judicial overreach. Ba't pinapakialaman nyo pa yung katalinuhan ng mga paano? Ito sasabihin ko sa inyo. Bakit hindi ganun ang gagawin ng Korte Suprema? Kapag ka binasa mo yung impeachment complaint na pinirmahan noong 215, pangkaraniwan kasi sa last na pahina doon, kailangan sabihin mo
kami pong nagsipirma ng lahat ng ito. Kami po'y 215 lahat. Opo. Bago po namin pinirmahan ito, binasa po namin. Okay. Pagkaraniwan kasi sinasabi mo yun eh. Opo. Oo, tingnan mo yung kanilang impeachment complaint kung merong sinasabi na isa man sa kanila ay binasa. Ang nakalagay doon, pinirmahan po namin. Opo. Yun lang. Pero hindi nila sinabing binasa po namin. Mahalaga yun eh. Totoo. Ngayon, ang Korte Suprema, nakita niya, teka muna, nakalagay nga rito, pinirmahan nila. Aha. Pero wala man lang isang nagsabi na binasa nila. Naintindihan. O kaya nila tinatanong ngayon. Oo Kasi nga. kung nakalagay doon, binasa po namin at pinirmahan namin. Hindi na sila tatanungin ng Korte Suprema. Kasi nakasulat eh. Oo nga. Bakit sa mga gumagawa ka ng affidavit, di ba? Hindi ba? Nabasa ko po ito. Opo. At naiintindihan ko po. Ito, titignan mo. Hindi nila sinabing nabasa nila. Pagkatapos sasabihin niya, judicial overreach. Sila mismo hindi nila tinignan ang sarili ng complaint eh. 215. Magagaling lahat yan siguro dyan. Opo, 215 members of the House of Representatives. Meron silang labing isang prosecutors. Opo. Puro abogado yan. Magagaling lahat yan dyan. Talagang mga ano yan eh. Mga, anong tawag doon? Di Kampanilyang abogado. Hindi lang kampanilya, kampana yan. Kampana. Ang lalaki. Talagang magagaling yan. Opo. Meron pa silang legal department na napakaraming mga abogado niyan. Palagay ko, hindi lamang siguro sa kabuuan ng House of Representatives, siguro nakakalat sa maraming departamento ng opisina, baka hindi lang 50 ang abogado riyan. Totoo po. Ibig sabihin, wala man lang nakakita na dapat sinabi po ninyo na nabasa po namin. Nakita sigurado niya ng Korte Suprema. Ngayon sinasabi, paano po namin kung nabasa po ninyong isa-isa? Kasi palagay ko nakita na eh. Ngayon sasabihin mo, judicial overreach. Nabasa yan nung nung sinasabi mo kaninang dakilang babae. Tsak po yun. Na nakaupo sa maraming tubig.